Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Athen, hindi tuminag si Marthena. Nanatili siya nakapikit habang nakahilig sa paborito niyang upuan sa porch. Dapit hapon na, kaya malamig ang simoy ng hangin sa bahaging iyon. 4 na araw nang lumipas, mula na makauwi sila ni Cynthia sa Mountain Province. Sa kabila ng mga nangyari sa kanya sa Tierra Vera, na nalaman nilang Isla ng Pag-ibig pala ang totoong pangalan, ay hindi siya nagsisisi sa pagtungtong nila roon dahil positibo ang dinulot niyon kay Cynthia. Masigla at may kislap na ngayon ang mga mata ng kaibigan niya. Alam niyang si Jude ang dahilan niyon. Habang buhay niya pagpapasalamat sa langit ang pagdating ni Jude sa buhay ng kaibigan niya. Dahil dito ay napadali ang paglimot ni Cynthia sa trahedyang pinagdaanan nito. Binigyan ng lalaki ng bagong kulay at kahulugan ng buhay ng best friend niya. Ngayon ay heto ang kaibigan niya. Halos hindi na binibitawan ang jacket ni Jude. Napangiti siya. Hindi niya mapigilang kiligin nang bumalik sa isip niya ang nilalaman ng note na sinadyang ilagay ni Jude sa bulsa ng jacket nito para mabasa ni Cynthia. Hindi man tahasang inamin ng lalaki, ay alam niya espesyal din si Cynthia sa puso nito. Humagod ang kamay ng papa niya sa kanyang buhok. Umungol siya. "I don't wanna talk," sabi niya. Alam niya kapag naabutan siya nito nagmumuni-muni, ay gugustuhin siya nitong kausapin. Kilalang kilala niya ang kanyang ama. Hindi nito guguluhin ang pagsasenti niya sa porch kung wala itong sadya sa kanya. At nahulaan na niya ang pag-uusapan nila. Nag-text sa kanya si Cynthia na nagdaang araw na kausapin ito ng papa niya. Napilitan ng kaibigan niya na aminin ang totoong nangyari sa Palawan. Hindi nito kaya magsinungaling sa kanyang ama. "Mag-usap tayo, Marthena," sabi ng kanyang ama. Pumuwesto ito sa isa sa mga upuang naroon. "Sinasadya niyo ba ni Jobert na paglihiman ako?" Pagdating niya sa Mountain Province ay hindi niya nadatnan doon ang fiancé niya. Nag-usisa siya sa kapatid nito na naging malapit na sa kanya at sinabi niyon na nasa abroad daw si Jobert nagbabakasyon. Pero sa huli ay inamin ng kapatid nito na kaya raw ito ng ibang bansa ay ayaw nito marinig mula sa kanya na ayaw na niya magpakasal dito. "Ulan na babanggat si Jobert sa akin, pero nararamdaman ko may problema kayo. Iyon pala, dahil nagpunta kayo ni Cynthia sa Palawan. Sinabi na ni Cynthia sa inyo ang lahat, diba? Kaya wag niyo na akong tanungin, Papa." Umayos siya na pagkakahiga sa upuan. Tinalikuran nito. "Nakita kayo ni Adriel?" Umungol siya. "Tinatanong kita, Marthena. Harapin mo ko. Mag-usap tayo." Motoridad at sabi nito. Takot na siya kapag ginagamitan siya nito ng ganoong tono. Daddy's girl siya, pero alam nito kung paano siya disiplinahin. "Oho." Para siyang robot na pumihit paharap dito. Hindi siya tumingin dito. At ano na naman ang sinabi ng magaling niyang ama? Nakatiimbagang na tanong nito. Galit ito kay Mayor Alcantara dahil inamin niya rito ang dahilan kung bakit mas pinili niya lumayo noon. Natatandaan niya na suntok pa nito noon ang dingding nang umiiyak na nilahad niya rito ang lahat. Isang gabi hindi na niya kayang sakit sa dibdib niya. Nagngangalit ang mga bagang nito habang yakap siya ng mahigpit at inaalo siya. Mula ng gabing iyon ay itinanim na nito sa puso nito ang galit para sa alkalde. Hindi raw nito gugustuhin maging kapamilya ang ganoong kasamang tao. Mahigpit ang utos nitong kalimutan na niya si Adriel. Hindi na siya nagulat na mga sumunod na linggo ay panay na ang pagbibida nito kay Jobert. Natunugan niyang gusto nito ang huli para sa kanya. Wala naman pa. Ang totoo ay humingi nga siya ng tawad. Nagbalik sa isip niya ang eksenang sinundo siya ng isa sa mga bodyguard ng mayor. Kasama niya noon sina Jude, Cynthia at ang isang gwardya ng akin ng beach house. Inamin ng alkalde na napakataas ang ambisyon nito noon. Gusto raw nitong hubugin si Adriel para maging tulad nito. Subalit, hindi rin daw ito nagtagumpay sa nais nito. Sinunod nga raw ni Adriel ang nais nito mag-aral sa Amerika, pero sa halip na law ang kinuhang kurso ng binata ay entrepreneurship. Hindi rin daw ito naglalabas ng bahay, hindi gumigimik at hindi nakikipag-date. Kay Krisha lang daw umiikot ang buhay nito. Ngumingiti lang daw ito kapag ang pamangkin ang kasama.
Doon daw nagsimula magsisi si Mayor Alcantara sa ginawa nito. Inamin ng alkalde na ambisyoso ito pero hindi raw ito masamang ama. Pinagsisihan daw nito ang ginawa sa kanya at nang manalo ito bilang alkalde ng bayan, ibinuhos daw nito ang lakas at panahon para mapabuti ang mga nasasakupan nito. Sa paraan man lang daw na iyon, ay mabayaran nito ang mga nagawang kasalanan sa kanya at sa anak nito. Inani raw nito ang galit ni Adriel na matuklasan nito ang lahat. At hanggang na mga sandaling iyon daw na magkausap sila ay dinadala pa rin nito sa dibdib ang bigat dahil hindi ito magawang patawarin ni Adriel. Hindi raw ito umaasang patatawarin agad niya ito. Gusto lamang daw nitong ipaabot sa kanya na pinagsisihan na nito ang ginawa sa kanila ni Adriel noon. Napangiti siya ng mapait na sabihin nito hindi na raw ito hahadlang kung sakaling nais nilang ituloy ni Adriel ang pag-iibigang winakasak nito noon. Sinabi niyang huli ng lahat dahil ikakasal na siya sa iba. Hindi niyo siya magiging balae. Don't worry pa. Gusto niya magbiro pero naging sarcastic ang tono niya rito sa halip na biro. Hindi nagsalita ang ama niya. Umasim lamang ang mukha nito. Kapwa sila natahimik. Tila may iniisip ito. Anong mangyayari sa kasal niyo ni Jobert? Itutuloy ho namin ang kasal ni Jobert. Hindi ito umimik kaya napatingin siya rito. Titig na titig ito sa kanya na para bang gusto nitong basahin ang kaluluwa niya. Napalunok siya, sabay iwas ang tingin dito. Gusto mo ba talaga magpakasal anak? Masuyong tanong nito sa kanya. Nang bumaling siya rito, ay tenderness ang nabasa niya sa mga mata nito. Hindi agad siya nakaimik. Kilala siya nito. Alam nito kung kailan siya nagsisinungaling at kung kailan siya nagsasabi ng totoo. Sagutin mo ko ng totoo. Pa, mahal mo pa rin ba si Adriel? Sa pagkakataong iyon ay nangilid na mga luha sa kanyang mga mata. Ang inaasahan niya ay maglilitan niya ito ng mga dahilan kung bakit hindi ito sang-ayon sa ideyang sila ni Adriel ang magpapakasal, kaya nagulat siya sa sunod na sinabi nito. Kung siya pa rin palang mahal mo, bakit narito ka ngayon? Bakit mo binabalikan si Jobert at itutuloy mo pa rin ang kasal ninyo? Nakaakmang lamang siya rito. Si Jobert ang gusto ko para sa'yo at alam mo yan, he loves you so much. Aalagaan at mamahalin ka niya. Pero kung si Adriel pa rin ang mahal mo, bagay na hindi mo naman inamin sa akin nang tanungin kita tungkol sa kasal na iniaalok ni Jobert sa'yo, hindi ko na igigit ang kasal niyo ni Jobert. Unang-una, hindi ko gusto maging miserable ka. Iyon ang kahulugan ng kasal na walang pag-ibig. Ikalawa, parang anak ko na rin si Jobert. Hindi ko hahayaan na pareho kayo nasasaktan habang kasal kayo. You mean, hindi kayo hahadlang sa amin ni Adriel kung sakali? Kahit hindi ko gusto ang pagmumukha ng ama niya, importante pa rin sa akin ang kaligayahan mo anak. Nag-iisang baby kita eh. Papa, napaluha ulit siya. Nilapitan siya nito at tiniyo nito ang mga luha niya. Hintayin mong bumalik si Jobert at mag-usap kayo. God knows, siyang huling tao sa mundong gugustuhin kong saktan pa. I love him. Hindi man katulad ng pagmamahal ko kay Adriel ang pagmamahal ko sa kanya, mahal ko pa rin siya. I know, and I'm sure he knows that too. Hinagod nito ang likod niya bago siya iniwan sa porch. Napabuntong hininga siya. Naisipan niyang puntahan na lamang si Cynthia para malaman niya ang opinyon nito sa naging pag-uusap nila ng papa niya. Naabutan niya ang kaibigan niya nasa silid at iyak ng iyak. Pinanonood nito ang video ng mga kaibigan nila sa laptop nito. Nakinood na rin siya habang pinapayapa niya ito. May hilig tumambay si Marthena sa porch kaya kaagad niya natanaw ang pagdating ni Jobert. Bago natapos ang linggong iyon ay bumalik na ito sa Pilipinas. Chocolates at isang jade bracelet daw ang pasulubong nito sa kanya. Nauna na niyang nalaman mula sa text ng kapatid nito na nasa Pilipinas na ito. Pagkakita sa kanya ay kaagad itong ngumiti. Tumayo naman siya para hintayin ito makalapit sa kanya. Namiss kita. Payakap, he said softly. Saka siya niyakap na mahigpit. Tinugon niyang yakap nito. Iyon pa rin ang yakap nitong pamilyar sa kanya. Nagbibigay ng kapanatagan. Kumusta naman ang Thailand? Anong ginawa mo ron? Nagpalaboy, pabirong sagot nito. Natawa siya at tumawa rin naman ito. Ikaw, kumusta ang Palawan? Tanong nito at saka masuyong hinagod ng kanyang pisngi. Naging tan ang balat mo ah. Mainit sa beach eh. Isinuot nito sa kanyang jade bracelet. Pagkatapos ay ibinigay nito sa kanya mga box ng chocolates. I'm glad Cynthia's okay now. Tama nga ako, makakatulong sa kanya ang bagong kapaligiran. Thanks to you,
Ngumiti ito. Magkasunod sila umupo sa magkatabing upuan sa porch at tumanaw sila sa malayo. Maya-maya ay ginagap nito ang kamay niya. Wala ka bang sasabihin sa akin? Hindi siya nakakibo. Napalunok siya. Mahirap para sa kanya na sabihin ang mga salitang alam niya magdudulot ng sakit sa damdamin nito. Pulos kabutihan ang ipinakita nito sa kanya, kaya masakit para sa kanya na saktan ito. Jobert, pwede mong sabihin ng kahit ano, except for one word. Don't say sorry, Ethan. I was never sorry I've met you. That's good to hear. Gusto ko magalit sa sarili ko dahil hindi ko magawang suklian ng labis-labis sa pagmamahal mo sa akin. I want to reciprocate the love you're giving me. Believe me. I believe you. Sinubukan ko, Jobert. I know. But, hindi na niya nagawang ituloy ang sasabihin niya dahil napuluhan na siya. Bumuntong hininga ito at kinabig siya pahilig sa dibdib nito. Huwag kang umiyak. Ako ang dapat umiiyak, hindi ikaw. Ikaw kasi paninisi niya rito. Sige, sisihin mo pa ang kawawang gwapong ito. Nakangiting sabi nito na tila gusto nito ang pag-aanin ng kanilang usapan. Nakangiti ito habang hinahaplos-haplos sa kanyang buhok. Hindi mo iiwan si Papa dahil sa akin? Mahihirapan ang Papa niya kapag umalis ito sa trabaho nito sa farm nila. Hindi. Thank you, Jobert. Ngumiti ulit ito bilang tugon. Maya-maya ay tumunog ang cellphone nito. Dahil nakahilig siya sa dibdib nito, nakasilip na rin siya sa cellphone nito. Iyon ang madalas niyang gawin kapag magkausap sila at biglang may tumawag dito. Nakangiting mukha ng isang babae na hindi pamilyar sa kanya ang nagbiblink sa screen katabi ng pangalang Heart. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang kakaibang ngiti ni Jobert na ma-excuse ito sa kanya para sagutin ang tawag. Lumayo ito kaya hindi na niya marinig ang usapan ng mga ito. Pagkatapos ng halos 3 minutong pakikipag-usap nito sa cellphone ay binalikan siya nito. Hindi niya napigilan ang sarili na mag-usisa dito. Sino yun? Si Heart. Nakatabi ko ng sa seat ng plane. Nagkataon pang parehong hotel ang tinuluyan namin. Masarap siyang kasama at kausap. Nakakaaliw siya. Kaya pala ganun ang ngiti mo ha? May nakita ka palang ibang girl sa Thailand. Tukso niya dito. Ikaw pa rin naman ang mahal ko Pasuyong sabi nito. Saka pa lamang niya naintindihan kung bakit kahit may nababasa pa rin siyang lungkot sa mga mata nito ay tila hindi ito nahirapang tanggapin ang breakup nila tulad ng inaasahan niya. Maaring dahil iyon sa babaeng iyon, hinila siya nito palapit dito. Pag-uusap kami ng papa mo, kiss me one last time. Anito, hindi siya nag-alinlangang gawaran ito na magaang halik sa mga labi. It was like a seal of their friendship. Thank you, Jobert. Be happy, okay? Anito, at minsan pa siyang hinagkan nito sa mga labi bago siya tuluyang iwan. Yan mga ka-felicidad. End na ang relationship ni Jobert at Marthena. Siguro naman, may pag-asa na magkabalikan silang dalawa ni Adriel. Kaya naman, abangan!